Yun, nandito naman tayo sa panibagong episode ng Rich Bro Motovlog. Katatapos lang natin magbayad ng kuryente at may napadaan tayo dito sa Central Plaza, ito sa Daet. Ngayon, patambay-tambay ako dito. Nang umakyat ako sa second floor, meron pala ditong event ng Tamiya. Actually, itong Tamiya ito ay mostly nilalaro natin ito noong mga batang 90s. Ito ay 4-wheel drive na laruan, pero pinangkakarera. Kita nyo naman. So nakita nyo naman kung gaano kakabilis nitong mga laruan na to. Ayan, halos may sarili siyang track. So yun ay practice lamang. Ito yung mga nag-register. Tinanong ko yung mga naglalaro dito o maglalaro pa lang, sabi nila ay magbili daw tayo ng isang box ng Tamiya, tapos i-assemble at pwede ka na mag-register at sumali sa kanilang event. Pero mas pinili ko maging manonood sa kanilang palaro. So ito mga kagulong, isa ito sa mga organizer na nagsasalita kung paano yung mga rules and regulation, kung paano laruin tong Tamiya. Ano lang yung kasi gusto nyo, i-count din natin tagay o paramihan tayo ng mga piece? Ano gusto nyo? Yan mga kagulong ang mga manlalaro at yan na rin nila inassemble ang kanilang Tamiya 4-wheel drive. Sige, i-count na natin. So yan, nakaitim at nakaputing damit, yan ang unang player na maglalaro. Dalawa lang sila. Yon, starting grid na. Ang hirap pa-videoan o mapukosan itong mga laro nito sa sobrang bilis nila. Yun, bilis ng isa. So may mga binibigyan na ticket na in-entry nila kanina. Marshall is ready. So depende rin pala ito sa pagbitaw itong Tamiya. Pares kayo ng bilis, depende, magkakatalo rin pala ito sa pagbitaw, sa pag-start. So yung pula naman at puti. Hirap na masundan ng camera. Oh, sabayan talaga. Bilis. So ang battery niyan mga kagulong ay galing sa organizer para masabing pantay talaga ang weight o timbang ng battery. Kasi nagkakalabanan yan sa battery sa pagianan. At yung mga accessories niyan ay fully available dyan sa event na yan. So hindi ito basta-basta laruan dahil ito ay pinag-uukulan ng oras at pera. Pag may budget ka, pwede mo siyang upgrade ng upgrade. Marami siyang accessories at mga piyesa na mabibili. So para din sa nasa race car, titingnan mo rin yung makina, titingnan mo yung gulong at timbang. Pero during the event ay ini-inspection din ito ng event organizer kung pasok sa standard modification. So ito yung mga nakita nyo nakapaglaro na at temporary impounded.
So, dalawa-dalawa lang ang pinapalaro kasi kukunti naman talaga ang contestant. Ayan, pula. Tingnan natin sa puti na panlaban. Kung gaano kabilis to. Ito yung start nyan. Yun, nahuling puti pero mabilis ang arangkada. Oh, bilis ah. Nahuli ang bitaw ng puti pero nauna pa rin. Nahuli ang pula. Yun. So automatic lang talaga siya. Pag pinatakbo is naka-on lang siya. Pagbaba, dire-diretso lang. Matapos ang race, pupulutin, kukunin, at papatayin na yung makina. So, ayan naman. Yun. Ang ganda ng kanilang racetrack na ginawa. Ano talaga, sadya talaga ito sa Tamiya. So itong laro nito halos binalik-balik lang naman to sa ngayong panahon. Mas maganda ito kasi kaysa sa mga online games. Ayan, talaga meron kayong kakaroon kayo ng mga kaibigan dito pag naglaro kayo. So konting history nga pala mga kagulong. Ito nga pala ang Tamiya ay nagsimula noong taon ng 1946. Ginawa ni Mr. Yoshio Tamiya, founder ng Tamiya. So, kita nyo, founder pa lang. Kung sinong founder, so pinangalan sa kanya. Panahon iyon, siya ay may negosyong lagarian at nagbebenta ng mga kahoy sa bayan ng Shizuoka, Japan. Noong 1948, at dahil nga kaya ang kanyang negosyo, ay meron siyang talento sa pag-ukit ng mga bagay-bagay at nakagawa siya ng maliit na barko gawa sa kahoy bilang isang modelo. At doon siya nakilala sa buong mundo sa paggawa ng mga modelo ng mga sasakyan. Mapapansin nyo ang itsura nitong laruan ay kahawig siya ng isang Formula 1 race car. Ready, start the engine. Agit na. Kaya mga batang 90s ito nilalaro dahil ito ay nagkaroon ng Tamiya Philippines Production Facility sa buwan ng Mayo sa taong 1995 na nagsimula sa Cebu Island, Philippines. At dahil na kilala ito, nagkaroon ito ng total sales ng mini 4-wheel drive that exceeds 100 million units. Madami sila na-produce dahil sa kasikatan noong panahong iyon. At ito rin ang nakakahiligan ng mga collectors club. Ready. So, ang bibilis niyan. Kita nyo naman, kagulong. So, ganyan paglalaro. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakabahagi naman ako ng konting kalaman sa larong ito. Huwag nyo palang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito ang inyong kagulong na si Rich Bro Motovlog na nagsasabing mag-ingat palagi.